Sa previous episode, ang bida nating si Hoban na palaging binubuli sa school at ginagawa pang katatawanan ng dalawang YouTuber, sinusunod niya ang utos ng mga ito para sa sarili nilang kapakanan at kung hindi susunod si Hoban sa utos nila ay tiyak na mabubugbog siya dito. Dahil sa natatakot si Hoban sa mga bully na ito, kaya wala siyang paraan para umalma at doon ay nalaman niya na mabilis lang pala kumikita ang mga YouTuber. Para sa kanya di makatarungan ang mundo dahil sa ang kinikita niya sa buong linggo na pagtatrabaho ay kikitain lang ng 30 minutes sa pagla-live sa YouTube. Gusto ni Hoban pasukin ang trabaho na ito hanggang sa dumating ang panahon, hindi sadyang nag-viral siya dahil lamang sa nangyaring bangayan nila ng isa sa mga bully at ito'y nakunan ng video sa pamamagitan ng 4K live camera. Naging sikat si Hoban overnight dahil sa video na ito at ang nakakatuwa ay kumita siya at ipinangbayad niya sa bills ng hospital kung saan nagpapagaling ang kanyang ina. At sa pagpapatuloy ng ating recap, pinilit ni Paco na ilagay sina Hoban at Snapper sa kanyang livestream at malinaw kay Hoban na ginagawa lamang ito ni Paco para makakuha ng pansin gamit ang kanilang viral na video ng labanan. Pinilit ni Paco sina Hoban at Snapper na batiin ang mga manunood ayon sa plano niya, kaya't ipinakilala nila ang kanilang sarili bilang The Bullied Boys subalit may lihim na plano ang dalawa at gusto ni Snapper na simulan ito ni Hoban, ngunit hindi pa handa si Hoban. Biglang nag-alok si Paco na magbigay ng libreng PC sa kanyang mga subscribers, ngunit idineklara ni Hoban na nagsisinungaling ito at inihayag niya na ang giveaway ay isang scam at si Paco ay nagpapanggap lamang na mabuting tao sa harap ng camera. Sinabi ni Hoban sa stream na si Paco ay talagang isang tunay na masamang tao at ginamit niya ang mga pasa na ibinigay sa kanya ni Paco bilang ebidensya. Ipinaliwanag ni Hoban na i-upload niya ang lahat ng masamang ginawa sa kanya ni Paco sa kanyang sariling channel. Alam ni Hoban na malaki ang magiging kapalit nito para sa kanya kaso palagi naman siyang binubugbog sa paaralan, kaya't naisip niya na baka kumita na rin siya habang ginagawa ito. Samantala isang misteryosong babae ang nagpasya na walang bago sa nangyayari, ngunit naging interesado siya nang mapansin ng mga tao na medyo iba ang itsura ni Hoban at naiisip ni Snapper kung paano gumagana ng perpekto ang kanilang plano na makuha ang mga viewers ni Paco papunta sa kanilang channel, dahil mukhang talagang frustrated si Paco sa pagkalantad niya. Sa isang hindi inaasahang pagbabaliktad ng mga pangyayari, ibinunyag ni Paco na natapos ang kanyang livestream dahil namatay ang baterya ng kanyang telepono at nang walang kamera, sinimulang bugbugin ni Paco si Hoban nang walang awa dahil sa pagtatangka nitong malantad siya. Ang di niya alam, si Snapper pala ay naka-livestreaming ng pangbubugbog sa 33,000 na tao at nakakakuha sila ng maraming subscribers. Naiisip ni Snapper kung gaano katalino ang kanilang plano na hindi direktang hinamon si Paco sa kanyang sariling stream. Tinawag ni Snapper si Hoban na bituin ng palabas dahil ang plano buong panahon ay para lang bugbugin siya tulad ng dati para makakuha sila ng maraming views at kumita ng pera. Gayunpaman ay biglang nagtaka si Hoban kung talaga bang sa pagpapabugbog lang ba ang pera at determinado siyang kumita ng malaki, kaya kailangan niyang sumikat ang kanilang mga video. Sa sandaling ito, nagduda siya kung gusto ba talaga ng mga tao na manood ng isang batang binubuli. At napagtanto niyang ang tunay na gustong makita ng mga tao ay ang isang binubuli na lumalaban sa bully at ipinakita ni Hoban ang kaunting determinasyon, ngunit ito ay lalo lang nagpagalit kay Paco. Naisip ni Snapper na sana ay maikli lang ang pagbugbog kung tumayo lang sana si Hoban at hinayaan ito, at ngayon ay nagtataka siya kung saan nanggagaling ang lahat ng katapangang ito. Nabanggit ni Hoban ang realidad nang mapansin niya kung gaano kalaki si Paco kumpara sa kanya. Pareho silang nasa high school kaso si Paco ay may malalaking muscles samantalang si Hoban ay payat. Naisip ni Hoban na humingi ng tawad sa isang sandali kaso ininsulto siya ni Paco at sinisi siya sa pagkakaroon ng cancer ng kanyang ina. Nagngit-ngit sa galit si Hoban nang banggitin ng masamang tao ang kanyang ina at lahat ay nagulat nang atakihin niya si Paco. Subalit tumawa lang ang lahat sa chat dahil hindi man lang napatinag ni Hoban si Paco at lalo pang lumala ang sitwasyon nang ideklara ni Paco na ilalagay niya si Hoban sa kama ng ospital katabi ng kanyang ina, at binuhat niya ang binata. Tumawa ang lahat sa katangahan ni Hoban at napagtanto niyang malaki ang papel na ginagampanan ng timbang sa isang laban. Ang kanyang laban kay Snapper ay parang larong pambata kumpara sa sinasapit niya ngayon at akala ni Hoban ay tapos na ang lahat. Kaso hindi pa dahil naghahanda si Paco na suntukin siya ulit.
Subalit bigla namang nagsalita ang estudyanteng laging natutulog, sinabihan si Paco na tumahimik at sinabi ni Paco na matulog na lang ito sa bahay nila kaso natakot siya nang tignan siya ng bata at ang pangalan ng bata ay Kim, at siya ay isang rising star sa mundo ng MMA. Umurong si Paco at namangha si Hoban kay Kim, na nakapagpatahimik sa buong silid-aralan sa ilang salitang binitawan lamang at napagtanto niya na si Kim ay isang taong nakarating na sa tuktok ng isang mundong lubos na bago sa kanya. Bumalik sa pagtulog si Kim at umalis si Paco at naisip ni Snapper na medyo astig ang pagkilos ni Hoban, binanggit niya na kahit mukhang natalo si Hoban sa laban, nakakuha naman sila ng ilang tagahanga na nag-iwan ng mga motibasyon na komento. Nang gabing iyon, umuwi si Paco na nakahinga ng maluwag dahil namatay ang kanyang telepono bago siya nalantad ni Hoban pero gayunpaman, nagulat siya nang makatanggap siya ng sandamakmak na mensahe na nagsasabing nabunyag ang kanyang tunay na pagkatao. Kinalaunan ay nalaman natin na hindi maaring mas masaya pa si Hoban, binugbog siya ni Paco ng pisikal ngunit tinamaan ni Hoban kung saan talaga masakit dahil ang video ng pagbugbog sa kanya ni Paco ay nag-viral at kumalat kahit saan, humingi ng tawad si Paco sa isang stream ngunit nagkamali siya ng malaki. Inakala niyang natapos na ang stream ngunit hindi pa pala, at nasabi niyang maniniwala ang kanyang mga hangal na manunood sa kahit anong sabihin niya. Lalo lang lumala ang sitwasyon para sa kanya mula roon dahil nagsimula ang mga tao na hukayin at ilantad ang mga pekeng video ni Paco. Sobrang sama ng sitwasyon na may gumawa pa ng website na nakatuon sa pagbaba ng bilang ng mga subscriber ni Paco, at naging lumang balita si Paco ngunit nakabangon naman si Hoban sa kanyang sitwasyon. Isang araw ay idineklara ni Snapper na ang pangunahin nilang content mula ngayon ay magiging mga laban. Ang tanging problema ay ang haba ng video at ang YouTube ay nagbabayad batay sa mga ad hindi sa mga views, kaya para kumita ng tunay na pera, kailangan nilang maglagay ng mga ad sa kanilang mga video. Ang problema ay hindi tumatagal si Hoban ng higit sa 1 minuto sa isang laban at kailangan ng mga video na hindi bababa sa 3 minuto para kumita. Kung hindi kayang tumagal ni Hoban ng higit sa 3 minuto sa isang laban, tapos na ang kanyang karera sa YouTube. Nang gabing iyon, naghanap si Hoban ng mga paraan para gumaling sa pakikipaglaban at may nagrekomenda ng ilang tao ng pagsasanay ngunit wala siyang panahon para doon, tiningnan niya ang iba't ibang uri ng martial arts ngunit lahat ay masyadong mahirap. Biglang mali ang pagkakasulat ni Hoban sa pariralang How to Fight, ngunit nagulat siya nang makita niyang mayroong YouTube channel na may ganitong pangalan at walang subscribers ang channel pero nagulat si Hoban na makitang marami itong video. Pinanood ni Hoban ang isa sa mga video at ipinakilala ng kakaibang ibong lalaki ang sarili at ito'y si Samak. Ang unang hakbang ni Samak para manalo sa laban ay huwag masyadong padalos-dalos at kung hindi makontrol ng isang mandirigma ang kanilang sarili, hindi lang basta kamao ang kanilang ibinubuhos kundi pati na rin ang kanilang mga emosyon. Napagtanto ni Hoban na kung mapapainit niya ang ulo ng kanyang kalaban, magkakaroon siya ng malinaw na kalamangan at tinuruan din siya ni Samak ng isang teknik. At nagulat si Hoban nang marinig na ito ay magpapahintulot sa kanya na matamaan ng hindi nasasaktan. Pinanood niya ito, ngunit masyado itong parang madali kaya inisip niyang baka scam lang ito para makakuha ng views at natulog na lang siya at kinabukasan, nagbitiw si Hoban sa kanyang trabaho sa McDonald's dahil hindi ito makakatulong sa pagbayad ng mga medikal na bayarin ng kanyang ina at kailangan niyang kumita ng pera ng mas mabilis. Pinag-uusapan ng kanyang mga kasamahan sa trabaho kung paano nagbitiw ang taong nagbunyag kay Paco at narinig ito ni Bomi. Pinag-isipan ng boss ni Hoban na magtayo ng sarili niyang channel para sumikat tulad ni Hoban kaso binigyan siya nito ng nakakatakot na tingin. Dumating si Bomi para magpasalamat kay Hoban sa pagbunyag sa tunay na pagkatao ni Paco. Nagulat ang lahat nang hingin niya ang numero ng telepono ni Hoban at dahil hindi na sila magkatrabaho, gusto niyang manatiling nakikipag-ugnayan sa kanya at agad ginamit ni Hoban ang kanyang numero habang nagte-text sila sa klase, ngunit nagtataka si Hoban kung baka scam lang ito. Binanggit niya na hindi na mahalaga at sinabi sa kanya na kunin na lang ang lahat ng kanyang pera, ngunit inisip lang niya na nagbibiro siya sa kanyang mga simp na komento at dumating si Snapper para ituro kung gaano kahirap para sa isang tao na umabot sa 100,000 subscribers pagkatapos lang ng 2 video. Hindi ito magagawa kahit ng mga kilalang tao, ngunit gusto lang malaman ni Snapper kung may naisip na ba si Hoban na paraan para mapatagal ang isang laban ng 3 minuto kaso wala pa, kaya ipinapaalala ni Snapper na hindi nila dapat sayangin ang pagkakataong ito.
Naniniwala si Hoban na ang pagiging sikat ay hindi palaging humahantong sa magandang bagay, ngunit bigla niyang napagtanto kung gaano siya kamali nang dumating si Romy para hilingin sa kanya na gumawa ng livestream kasama niya. Sinabi ni Hoban na astig ang pagiging sikat at pumayag siya na gawin ito kaso syempre, may pag-alinlangan ang mga kasama niya. Ipinapaliwanag ni Romy na patuloy na hinihiling ng kanyang mga manunood na makita si Hoban. Hinikayat niya si Hoban kaso tumingin siya sa kaibigan niyang si Snapper para sa payo dahil siya ang estratehiya ng kanilang grupo kaso sa kasamaang palad. Hindi rin malinaw ang pag-iisip ni Snapper dahil iminungkahi niya lamang na dapat magdala ng kaibigan si Romy para makapag-double date sila. Biglang ang lahat ay natakot nang dumating si Paco na galit kay Hoban dahil sinira niya ang YouTube channel nito, at noon naalala ni Hoban ang sinabi sa video ni Samak na walang mas madaling kalaban kaysa sa isa na naiinis na, maliwanag na frustrated si Paco kaya inihanda ni Hoban ang susunod na hakbang kung saan siya ay matatamaan ng hindi nasasaktan. Gayunpaman ay itinigil ni Paco ang kanyang suntok ng ibunyag ni Snapper na kinukunan niya ng video ang lahat. Nagbanta si Snapper na i-upload niya ang video kaya nagsumpa si Paco na maghihiganti siya at umaasa si Romy na hindi siya kasama sa gulong ito, ngunit umalis lang si Paco. Nakahinga ng maluwag si Snapper at tinuro na may utang na pasasalamat sa kanya si Hoban, ngunit si Hoban ay nagulat pa rin at nangyari ang lahat ayon sa sinabi ni Samak, kaya nagtataka si Hoban kung sino nga ba ang misteryosong tao na ito. Pagkatapos ay nahuli si Snapper sa kanilang pagpupulong at naiisip ni Hoban kung gaano kahirap ang pagkakaroon ng tema ng pakikipaglaban. Malaki itong problema dahil malamang hindi sila makakapagpatuloy na basta na lang makikipag-away sa mga baliw at sa halip na mag-isip ng solusyon, nagpasya na lang si Hoban na mag-text kay Bomi. Namangha si Hoban kung gaano siya kasaya habang nagti-text kay Bomi. Ngunit nagulat si Hoban nang sabihin ni Bomi na mas gusto niyang marinig ang boses ng isang tao kaysa mag-text at akala nang medyo mabagal umintindi at inakala ni Hoban ay ayaw na ni Bomi mag-text, pero ang ibig sabihin pala niya ay gusto niyang makipag-usap sa kanya sa telepono. Handang-handa na sana si Hoban na tawagan siya agad, ngunit may dumating na mga tao na nagsasabing sila ay malalaking tagahanga niya at nagulat si Hoban na kahit ang mga taong mukhang nakakatakot ay gusto siyang kausapin dahil sa kanyang kasikatan. Tinanong ng isa sa kanila kung magkano na ang kinita ng kanyang mga video, at doon napagtanto ni Hoban na gusto lang pala siyang nakawan at biglang dumating si Snapper para tulungan siya pero agad itong bumagsak. Nadismaya si Hoban nang makita kung gaano kalampas si Snapper at naisip niyang wala itong kakayahang lumaban. Kinuha ng lalaki ang telepono ni Hoban at sinabihan siyang ipagpatuloy ang paggawa ng mga video sa YouTube para nanakawan siya ulit balang araw. Nagimbal si Hoban dahil nasa teleponong iyon ang numero ni Bomi at sinubukan niyang sabihin sa lalaki na kunin na lang ang telepono ni Snapper, ngunit iniisip ni Hoban na dapat nilang tawagan ang pulisya para mabawi ang kanyang telepono. Ngunit sa tingin ni Snapper ay baliw siya dahil mas magandang ideya raw ang naisip niya. Palaging iniisip ni Snapper ang paglikha ng content kaya ibinunyag niyang live streaming pala ang nangyayaring pangho-hold up at ngayon ay pinalakpakan siya ng mga tagahanga ni Hoban. Itinuro ni Snapper na sikat ang mag-asawang iyon sa lugar na iyon at tiniyak niyang ang paghabol sa kanila ay makakakuha sila ng maraming views. Nagtataka si Hoban kung gusto lang ba nilang makita siyang mabugbog ulit, ngunit iniwan niya muna ang pag-aalalang iyon at nagpa siyang simulan ang kanyang live stream. Kaso dito muna matatapos ang ating recap sa bagong anime na ito, antabayanan po ninyo sa susunod na linggo ang bago nating episode.